Hello guys, good morning, good morning. So naata diri karon sa akong isa ka ah, area sa tumoy nga bahin sa ako ang farm. So ato i-flex sa inyo kung unsa na situation sa ako ang sa akong mga tanom diri. So duwa kay nato natagad ning diri adapita nga banda nga mga ka-farm ha. So mao na ni sitwasyon karon ato nabiyain ni sukad atong pagpa-harvest nato diri ag palay or humay. So mao ni siya karon. Medyo nadaot siya kay sa kakusog sa hangin. Na grabe. Sa sobrang lakas ng hangin mga ka-farm. Abot pa diri ang ginit sa lubi. So kailangan nato ng action mga ka-farm dahil yung kanyang mga dahon ay mga ka-farm, tingnan nyo, kailangan na siya ng diliping. Tingnan nyo para hindi siya pangit tingnan, dahil hindi pa to pwede i-harvest dahil sobrang bibi pa nila mga ka-farm, diba? So ito lang gawin mga ka-farm. Kung makikita ninyo mga ka-farm, yung mga dahon niya ay parang sa Bisaya pa naglaylay dahil yan sa matindi at lakas ng hangin nung nakaraang araw. Tapos hindi pa tapos mga ka-farm. Ito kailangan siya yung yung mga matatandang dahon, kailangan na siyang i-delete or itanggal or kailangan i-remove dahil pangit. Instead na pangit tingnan mga ka-farm, din sila, maganda yung natanggal talaga yung dahon dahil parang makalabas yung kanilang mga saha dahil nahaharangan sa namatay na dahon yung sunod na saha or anong term sa mga ka-farm sa sibuyas. Ang saha lang ba, or sa pala iswi or tillers. So parang disim lang siguro mga ka-farm. Ito ganito ay yung sitwasyon niya or karakter niya mga ka-farm dahilan siguro to sa kaniyang planting distance. Dahil tingnan niyo mga ka-farm, dito isang kadangaw, dangkal ba yung dangaw, tapos sobrang yung kaniyang space dito, medyo sayang or kalas ba sa space ang ganitong planting distance sa sa sibuyas. Tingnan niyo mga ka-farm, dito ay halos ganito yung sitwasyon dahil sa matinding sayang hindi ko to na harvest, naabutan ng malakas na hangin at ulan, kaya ganito na ang nangyayari sa kanila mga ka-farm, di ba? Pangit yung dahon niya, yung dahon pangit tingnan, pero i-delete lang natin yan mga ka-farm tapos upang lalabas yung kanyang panibagong saha. Yun lang mga ka-farm. Hindi naman to masayang dahil pag i-delete natin yan mga ka-farm, lalabas yung panibagong saha at panibagong dahon. So maganda na rin tingnan. Tapos kung napapansin nyo ay hindi siya magkasabay kasi yung pamamaraan ko dito is dahil yung lang mag-request na magpapahatid, yun lang. Kapag lang ang gagawin ko dito mga ka-farm, kung ilang kilo yung orders at saka yun, saka na ako kukuha ng halimbawa kung kukuha ng 2 or 3 kilo, yan, yung pinagkukunan ko ay tataniman ko ulit agad. Yun mga ka-farm. Tapos dito sa gilid mayroon pa din ng gabi, hindi ko pa to na harvest. Tapos dito mga ka-farm, yes, tingnan nyo, nagbo-bloom na sila. Dalawang ori ito, dalawang klase itong kamuti, yung may kulay white yung balat, tsaka kulay orange yung at saka pula. Tatlong klase. Mayroong yung dahon niya ay purple, tapos yung green lahat, tapos yung isa ay medyo
ano lang, dalag, dalag ba sa Bisaya. Medyo kulay ganito mga ka-farm, hindi masyado green na green. Tapos yung shape ng dahon niya is ganito lang, medyo mint green ba ano nito. Pero ito yung kahit bagong huli or bagong kuha pa lang to mga ka-farm is napakatamis at napakasarap. Orange ang kulay ng ano dito, laman or unod. Yan. So ganito lang ang ano ko dito mga ka-farm, 'di ba? Maganda kapag may mga tanim tayo sa gilid, yan. Yung ano hanggang diyan lang yung lupa namin mga ka-farm, yung may naka-street na ano, naka-street na saging. Yun. Hanggang doon sa dulo sa bahay ng aking inay. Meron din akong ano dito mga garden. Pero yung pinakamalaking ano ko is yung palay talaga. Pero hindi lang tayo magtatanim ng palay alone o rice alone dahil hindi natin alam kung bigyan tayo ng magandang ani or yield. So, mayroon tayong mapagkukunan ng ibang ano source sa ating pagkain. Katulad nito, root crops. Tsaka merong gabi dito, farm. Tapos meron tayong doon sa isang area ko, meron tayong tawag diyan. Meron tayong root crop pa din, balanghoy. Yun. At kahit ano lang mga ka-farm, basta ang importante ay meron tayong ma-harvest araw-araw. Kaya wag nating sayangin ang panahon, ay magtanim ng kahit ano-ano lang. Kung tamadin ka talaga is kahit ano lang mga ka-farm. Ito ay rinready ko na to for stocking. Fish pan ko to na 500 square meter at so yung isa lang doon sa likudan. Yun. Dito tayo dadaan mga ka-farm. Uncut lang to mga ka-farm ha dahil wala akong editor, tapos yung cellphone ko ay hindi talaga mag-i-stay sa long video, long record. So ito lang talaga mga ka-farm. Ito ba katapusan siguro mga ka-farm, mag-i-stock ako dito ng ano, tilapia pa din mga ka-farm. So dito tayo dadaan. Pakita to. Ito lemonsito mga ka-farm, di ba? Kahit ano kung sakto wala. Mayroong ano nangalaglag na hinog na mga ka-farm. Lemonsito. Ito, sinadya ko na ipakita ko sa inyo mga ka-farm, update kung ano lang ang nasa at nandito na mga tanim ko. Itong binabasura naming buto ng ano, kalabasa tumubo. Tapos ito ay kasi yung ginawa kong box na sa Bisaya palataanan ba. Dito pabulok or pabulok yung mga basurang sa garden, yung mga damo. Dito i-compile natin mga ka-farm dahil upang gawin siyang ano, kapag mabubulok na, gawin natin siyang syempre abono. So yun. Diba? Dito balik tayo. Madaming bulaklak yung ano. Tapos meron naman tayo maipa-presente sa inyo na ano, sitaw or batong sa amin. Ito lang to mga ka-farm is tumubo lang to siya. Naging ano lang din. Parang yung sitaw sa amin naging ano na, parang damo na hindi na tinatanim. Dahil para babalik-balik na lang sila mga ka-farm, di ba? Mayroong ano pa, katulad nito, malalaglag sa baba. It's pagdating sa panahon na siya itutubo ay ano pa din, gagapang ulit sa ibabaw, siyempre. Ayun. Ito pala yung ano, pinaka first ko na ano, mga ka-farm, na fish pan dati. Yan, ito. Tapos yan, hanggang dito nakaikot yung palayan ko. Simple lang mga ka-farm, gawing simple ang buhay, at saka hindi ka mai-stress talaga. Yun. Napakita ko lang sa inyo na ganito yung area ko dito. So by next week mag-start na kami sa palayan ulit. Yan, ito yung dito yung area ko na ano, seed production.
Tapos ito yung sinabi ko kanina na fish pond ko na medyo malaki. Malaki na to sa akin, 1,200 square meter. Hindi ko alam kung ilang ano to, ilang by meter to. Basta kay ano ko, ginawa ko tong ano, ang pagsukat ko to is GPS ang gamit ko mga ka-farm. Yan, tapos nakapaikutan siya ng ano. Medyo madamo pa to mga ka-farm dahil yan, ano, linilinisan ko yan at saka linilinisan ko yung tubig na yan na ano, tinatanggalan ko ng ibang klase na ano isda, yung mga dalag, dahil sila yung mga fish din sa tilapia. Kaya kahit saan, kahit anong party mga ka-farm, kamali-mali na ko, mayroong fish talaga. Kahit anong, kung sa ano man, sa rice mayroong fish, sa mga garden meron din, at lalo na sa fish pond meron din. So yan, hindi tayo sa Bisaya pa makaikyas, hindi ba? Thank you so much for watching mga ka-farm. Oo, pauwi na tayo sa aming payag. Sa aming payag, yan. Kung saan banda pwede magtanim. Oh, di ba? Ano lang. Daghan na po isunuray nga itanumay mga ka-farm. To. Dadami to. Yan. Hindi tayo mahirapan sa tawag dyan, sa next na pwede lang to ano, tatanim uli mga ka-farm kung patay na, dahil hindi na to magdodormant, diretso na to mga ka-farm. Yan, wow, may dumaan na ano, helicopter. Okay, hindi masyado maklaro o makita. Yan, iwan ko ano kaya, sino kayang sakay niyan, kasi parang ano mga ka-farm, parang kulay red na helicopter. So thank you so much for watching mga ka-farm. Ingat kayong lahat dyan, kung saan man kayo sa sakop sa mundo, lupalop sa mundo. Ingat, ingat, ingat. Okay, thank you so much. Okay, exhibit ko muna to sa inyo ha. Lami ni kayo bisag lauoy. Ang pagmamunga dili ang dahon ha. Ang unsa man ni sa amo is kamansi. So thank you so much for watching.